Ka-Express, buong mundo ay niyanig. Ang pangarap na dekada na nating hinihintay ay nagkakatotoo na sa loob lamang ng isang gabi. Ang shock factor, nag-aapoy ang balita na ang ating 7'3" center na si Kai Sotto ay official nang on his way sa NBA bilang kauna-unahang homegrown Pinoy player. Pero hindi lang yan, dahil ang tennis sensation na si Alexandra Ayala ay tinaguri ang legit contender para maging Grand Slam champion ngayong taon. Isang malaking sampal sa mga nagduda dahil narito na tayo sa tinatawag na golden era ng Philippine sports. Mula sa basketball court ng US hanggang sa clay courts ng Paris, ang bandera ng Pilipinas ay hindi lang basta nakikilahok, tayo na ang nagdidikta ng laro. Ang conflict explode ay ang matinding pressure na bitbit ng dalawang higanteng ito. Para kay Kai, ang kanyang NBA journey ay dumaan sa butas ng karayom. Mula sa doubt shadows ng kanyang stint sa Japan at Australia, hanggang sa kanyang heroic stand para makuha ang atensyon ng NBA scouts. Samantala si Alex ay kailangang patunayan na ang kanyang world number 32 ranking ay sapat na para pabagsakin ang mga titans ng WTA sa darating na Grand Slams. Online reactions are wild. Ang bawat post tungkol kay Kai to NBA at Ayala Grand Slam, umaapaw ang Pinoy pride at emosyon. Eto na ba ang taon kung saan sabay nating masasakop ang world stage? Pero sa kabila ng kagalakang ito, may isang major hurdle na kailangang malampasan ni Kai bago ang official na signing. At may isang secret strategy si Alex para sa French Open. Stay tuned dahil hihimayin natin ang kanilang golden path. So bakit nga ba shockwave ang dulot ng balitang Kai Sotto to NBA? Dahil ito ang pinakamalayong narating ng isang homegrown talent. Ayon sa mga insider reports, ang kanyang tactical adaptability at ang pinahusay na physical frame ang naging susi para makuha ang interest ng isang Western Conference team. Ang kanyang heroic stand sa FIBA matches ay nagpakita na ang kanyang basketball IQ ay NBA ready na. Ang kanyang career grind ay hindi biro. Mula sa pagiging underrated prospect, ngayon ay itinuturing na siyang global icon na magbubukas ng pinto para sa susunod na henerasyon ng mga Pinoy Cagers. Ang global impact ni Kai ay sadyang dambuhala. Sa bawat dunk at block niya, milyong-milyong Pinoy ang nakakaramdam ng chills. Ang kanyang marketability ay nasa peak na rin dahil ang NBA ay sabik na makuha ang pinakamalaking basketball market sa Asia, ang Pilipinas. Ang kanyang wealth dawn ay nagsisimula na rin dahil ang potensyal na NBA contract ay magdadala sa kanya sa millionaire circle. Kasabay ni na Jordan Clarkson at Jalen Green. Ito na ang authentic na katuparan ng ating pangarap na makakita ng purong Pinoy na tumatakbo sa NBA hardwood. Habang ang lahat ay nakatutok sa basketball, si Alex naman ay tahimik na binubuo ang kanyang golden legacy sa mundo ng tennis. Analysts believe she has a legit shot of winning a Grand Slam this year, lalo na siya ay papasok na bilang a seeded player. Ang kanyang $6 million payout mula sa Dubai at ang kanyang skyrocketing confidence ay sapat na armas para ituring siyang main attraction. Ang kanyang authentic na galing ay nagbunga na. Hindi na siya kailangang mag-alala sa qualifiers, sa French Open o Wimbledon. Si Alex ay inaasang magpapakita ng isang heroic stand na yayanig sa WTA rankings. Ang Pinoy Pride Surge ay hindi lang tungkol sa kanilang pagkapanalo, kundi sa kanilang legacy building. Si Alex ang simbolo ng modernong atletang Pinoy, matalino, disiplinado at world-class. Ang kanyang global ripple ay nagbibigay ng shining hope na ang Pilipinas ay hindi lang bansang mahilig sa basketball, kundi isang bansa ng mga kampiyon sa anumang sports. Ang kanyang wealth dawn at tagumpay ay patunay na sa tamang suporta at tamang sistema, gaya ng Rafa Nadal Academy, kayang-kaya nating maghari sa buong mundo. Sabay nating abangan ang kanyang pag-akyat sa podium ng isang Grand Slam final. Ang pagsabay ng NBA call-up ni Kai at ang Grand Slam hunt ni Alex ay hindi isang aksidente. Ito ang bunga ng di-kalidad na career grind at matinding sakripisyo. Ang synergy na ito ay lumilikha ng isang global phenomenon kung saan ang Pilipinas ay muling kinatatakutan sa sports. Ang ating authentic na galing ay hindi na lamang limitasyon ng ating geography.
Sa tulong ng modernong training at global mindset, sina Kai at Alex ang naging mukha ng ating golden age. Ang bawat selfie at autograph na nakukuha nila sa iba't ibang bansa ay patunay na tayo ay most wanted na sa international sports scene. Ang legacy building na ginagawa ng dalawang ito ay magsisilbing shining hope para sa mga susunod na pangarap. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay nating lahat. Ang bawat block ni Kai at bawat winner ni Alex ay isang heroic stand para sa dangal ng ating bansa. Wala nang makakapigil sa atin. Ang Pilipinas ay narito na para maghari. Mula sa NBA court hanggang sa Grand Slam stage, ang kasaysayan ay isinusulat na gamit ang gintong tinta. Congratulations sa ating dalawang higante. Patuloy nating iwagayway ang banderang Pilipino. Ang sabay ng pag-arangkada ni Kai Sotto sa NBA at Alex Ciala sa Grand Slam stage ay hindi lamang isang coincidence. Ito ang opisyal na proklamasyon ng Golden Age of Philippine Sports. Sa kasaysayan ng ating bansa, ngayon lang tayo nagkaroon ng dalawang higante sa dalawang pinakasikat na sports sa mundo na sabay na kumakatok sa pintuan ng immortality. Ang synergy na ito ay lumilikha ng isang global phenomenon kung saan ang Pilipinas ay hindi na lamang kinikilala bilang passionate fans kundi bilang elite producers ng world-class talent. Ang kanilang heroic stand sa kanilang mga field ay nagpapatunay na ang Pinoy DNA ay sapat na para maghari sa anumang arena basta't samahan ng tamang career grind at disiplina. Para kay Kai, ang pagpasok sa NBA ay ang katuparan ng pangarap ng bawat batang nangarap sa kalsada. Ang kanyang global impact ay nagbubukas ng pinto para sa iba pang homegrown talents. At sa kabilang banda, ang Grand Slam quest ni Alex ay binabasag ang glass ceiling para sa mga kababaihang atleta sa Asia. Ang kanyang $6 million success at ang kanyang top 32 ranking sa world ay nagsisilbing shining hope na ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga mayaman o nasa kanluran, kundi para sa mga may champion's heart. Ang kanilang authentic na galing ay nagbibigay ng bagong mukha sa Pinoy Pride Surge, isang mukha na matalino, palaban at hindi sumusuko. Ang legacy building na ginagawa ng dalawang ito ay magsisilbing golden blueprint para sa susunod na 100 taon. Ang kanilang tagumpay ay nagbubura sa doubt shadows na nagsasabing hanggang dito lang tayo. So ngayong 2026, ang Pilipinas ay hindi na underdog, tayo na ang main attraction. We are no longer just cheering for the world is now cheering for us. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.